Nagkamali di umano ang Nuggets nang bitawan nila sa trade si MPJ dahil parang pinakawalan nila ang mala Kevin Durant na player. Si MPJ may average ngayong 26.7 rebounds, 3 assists, 1 steal, 50% sa field, 40% sa 3-point area. Samantalang si Kevin Durant, 25 points, 4 rebounds, 4 assists, 49 and 39. Hindi naman nagkakalayo yung height ng dalawa. 6'10 si MPJ, halos 7-footer naman si KD. Matagal na naghahanap yung mga teams ng halos katulad ni Kevin Durant na matchup nightmare. Si MPJ ngayon ang pinakamalapit sa kanya. Nasa All-Star number pa si MPJ ngayon at may chance pang mapili sa All-Star. Kapalit niya kasi papuntang Nuggets si Cam Johnson na may average na 11 points, 3 rebounds, 3 assists, 45 and 38. Hindi man lang nakalapit sa average ng MPJ sa Nuggets itong si Johnson na nasa 16 points, 6 rebounds, 1 assist, 50 and 40%. Late na di umanong na-realize ng Nuggets na mali yung pagkakatrade kay MPJ. Hindi naman kasi sorpresa na tataas yung stats niya dahil isa pa rin siya sa best third option ng NBA bago siya napunta sa isang worst team. Halos katulad lang din siya ni Cam Johnson. Tataas talaga ang role ni MPJ kapag napunta sa Nets. Maganda rin naman ang nilalaro talaga niya dati pa sa Nuggets. Si Cam Johnson balik sa pagiging role player katulad sa Phoenix Suns. Dahil si Cam Johnson naging role player sa Suns bago nalipat ng Nets at mula sa pagiging role player naging second option at naging first option naman nung matrade si Bridges. Kaya nga sabi ni Lebron dati kung matitrade lang papunta sa Lakers si MPJ, malaking bagay dahil 2 beses nila nakalaban sa playoffs, hirap ng bantayan, hirap talunin ng Nuggets kasi nga hindi sumasablay si MPJ. So hindi naman kasi nagkamali ang Nuggets sa pagkakatrade sa kanya, kumbaga kailangan nang gawin yun dahil sa bagong rule ng contract. Kahit kasi magbayad ng tax ang Denver, meron ng restriction. Kaya maiti-trade talaga ang katulad ni MPJ. Ganon din ang mangyayari sa ibang mga player. Baka nga either kina SGA, Jalen Williams at Chet Holmgren sa Thunder mangyari din yun. Either isa sa kanila ang matrade katulad ni MPJ. Mula kasi sa top team, napunta itong si MPJ sa isa sa worst team. Win-win situation naman doon ng Denver at itong Brooklyn dahil walang halos na ibigay ang Brooklyn para kay MPJ, napababa naman ng Nuggets yung kanilang salary cap para makakuha pa ng ibang player. So hindi talaga nagkamali yung trade na yun, imminent nang mangyayari yun at pabor lang din sa parehong team. Based naman kay MPJ, gusto niya magstay ng long term sa Brooklyn. Pero ang Nets, iba naman ang plano. Balak siyang gamiting pan-trade para makakuha pa ng maraming draft picks. Nagpe-pledge si MPJ na wag siyang i-trade paalis ng Nets. Ang mga teams naman nag-iintay pa rin kay Giannis habang nag-iintay si Giannis na gumaling sa kanyang injury. Mukhang totoo nga yung mga rumors na walang balak umalis si Giannis, na pinupuwersa lang niya ang Bucks na gumawa ng trade. Dahil hanggat hindi nagre-request officially ng trade si Giannis, hindi siya alis ng Bucks until off-season. Ang mga teams naman hindi rin gagawa ng bigating trade hanggat hindi nila alam kung magpapatrade ba or hindi si Giannis. Kahit yung Golden State sinabing kahit target nila si Trey Murphy ng Pelicans, yung mga natitira nilang asset ibibigay lang nila para kay Giannis. Kaso mamumuti ang mata nila kakaintay. Based sa mga insider, ang mga teams gaya ng Golden State, Lakers, Minnesota at Knicks, wala na silang sapat na trade package na may ibibigay sa Bucks na magkaka-interest sila. Ang 3 teams na merong lamang na package na lumalaban pa sa contention sa playoffs, San Antonio, Raptors at Atlanta. Ang Bucks naman, parehas ng senaryo. Wala na silang maiti-trade na magandang package para makakuha ng isang all-star level player. Si Zach LaVine, tinatarget nila dati na wala na. At kung sinong player ang makukuha ng Bucks na magkaka-interest din si Giannis. Kung makuha man ng Bucks ang katulad ni Zion Williamson, parang hindi rin magkaka-interest si Giannis na maging kakampiyon. Lagi kasing wala. Ang pinaka-best option pang ma-trade ng Bucks si Miles Turner at Bobby Portis. Ang San Antonio na may malaking chance na malan si Giannis, nag-iintay pa kung magkoko-exist si Harper, Castle at De'Aaron Fox kasama si Wembanyama. Hindi pa kasi matagal magkakasama yung 4 na player. Parang iilang beses pa lang, nasa isa yata lang yun eh. Based sa mga rumors, ang possible bitawan ng San Antonio para makuha si Giannis kung susubukan nilang makipag-trade ay si Dylan Harper. Parang si Giannis yung pumalit kay Lebron na nag-GGM. Kaso parang mas malala pa yung kay Giannis eh. Naubos. Yung kay Lebron kasi umaayaw pa nun ng Lakers eh. Ang Bucks hindi na makaramdam.
Based naman sa report, kung ite-trade man ng Bucks si Giannis, iintayin nila ang off-season dahil alam na ng mga teams kung ano ang position nila sa draft. Mas papabor pa yun sa San Antonio kung ang gagawin ng Milwaukee mag-intay dahil maitutuloy pa rin nila kung makikita ba nilang magko-coexist yung apat nilang players na hindi naman ngayon nagmamadali yung Spurs.